Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang horror thriller film na pinamagatang Killing Ground noong 2016. Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin ang doktor na si Ian at ang kanyang kasintahan na si Sam na nagpaplano ng isang romantic holiday upang ipagdiwang ang bagong taon. Sa pananabik na gawin ng pakikipagsapalaran, ang dalawa ay sinimulan na ang kanilang paglalakbay. Ang kanilang unang stop ay sa isang hotel sa tabi ng ruta, kung saan nilalayo nilang mag-stock ng mga supply para sa kanilang paglalakbay. Pagbaba ni Sam sa sasakyan, nagulat siya sa isang agresibong aso na tumatahol mula sa malapit na truck. Dahil sa hindi inaasahang encounter na ito, natakot si Sam at si Ian, na nakatuon sa pag-navigate, ay nalilito sa mapa at hindi ma-figure out ang kanilang ruta. Sa puntong ito, lumabas ang may-ari ng truck na si Scotty. Nang mapansin ni Scotty ang pagpanik ni Ian, lumapit siya sa kanila. Sinamantala ni Ian ang pagkakataon at humingi ng direksyon patungo sa isang malapit na talon na plinano nilang makita sa kanilang camping trip. Gayunpaman, nag-alok si Scotty ng ibang destinasyon, ang Stone Creek. Tiniyak niya sa kanila na ang Stone Creek ay isang magandang lugar para sa camping na nakuha naman ang atensyon ng magkasintahan. Dahil dito, nagpa siya sina Ian at Sam na sundin ang payo ni Scotty at naglakbay na patungo sa Stone Creek. Habang nagmamaneho sila, may napansing kakaiba si Ian nang makita niyang sinusundan sila ni Scotty sakay ng kanyang truck. Ang tanawing ito ay labis na ikinatakot ni Ian na muntik nang magdulot ng aksidente ngunit nakontrol niya ang sasakyan. Nang makita ni Ian na nag-overtake sa kanila si Scotty, gumaan ang kanyang pakiramdam at naniwalang mali ang kanyang mga alalahanin. Hindi nagtagal, nakarating na sina Ian at Sam sa camping spot kung saan nakita nila ang isang nakakatakot na tanawin, isang abandonadong sasakyan na nakaparada doon. Sa kabila ng kakaibang presensya ng sasakyan, mas pinili ng magkasintahan na huwag itong pansinin. Naglakbay sila ng kaunti pa at nagtayo ng tent, handang gugulin ang kanilang oras na magkasama sa kagubatan. Tumaas ang tensyon nang mapansin ni Ian at Sam ang isa pang campsite na malapit sa lugar. Sa tingin ng dalawa ay lumabas ang mga tao sa kabilang campsite, posibleng ginagalugad ang paligid. Pagkatapos nilang maitayo ang kanilang tent, lumabas si Ian para kumuha ng kahoy. Sa kanyang paglilibot, natuklasan niya ang sombrero ng isang bata. Gayunpaman, mas pinili niyang huwag itong pansinin at bumalik na sa kanilang campsite. Sa sumunod na eksena, ipinakilala sa atin si Scotty at ang kanyang kapatid na si Chuck, ang magkapatid na merong kakaibang pag-uugali. Makikita silang pinag-iinteresan ang isang babae, malinaw na meron silang masamang intensyon. Pagkatapos ay pumunta ang magkapatid sa isang bar para ipagdiwang ang bisperas ng bagong taon. Habang nandoon, nakikipag-usap sila sa ibang mga babae, at palihim silang kinunan ng larawan ni Chuck gamit ang kanyang cellphone. Napansin ito ni Scotty at halatang nagalit siya. Sa banyo, kinumpronta niya si Chuck, kinuha ang telepono at itinapon ito sa sahig. Pinayuhan niya si Chuck laban sa ganoong mga aktibidad, at idinagdag na ang mga katulad na pag-uugaling yun ay minsang nagpakulong sa kanya sa loob ng ilang taon. Samantala sa kagubatan, lumabas si Ian sa kanyang tent para mag-jingle, at napansin ang mga ingay na nagmumula sa isang kalapit na tent. Nang ma-curious, nag-imbestiga siya, at nakitang hinalungkat ng mga baboy ang mga natirang pagkain sa kabilang tent. Nagkatotoo ang mga alalahanin ni Ian nang siyasatin niya ang kanyang sasakyan, at nalaman na ang isa sa mga gulong nito ay merong butas. Kinaumagahan, sinimulan ni Ian ang pagpapalit ng gulong sa kanyang sasakyan dahil plano na nilang umuwi sa araw na yon. Samantala, sinimulan na rin ni Sam ang pag-iimpake ng kanilang mga gamit. Sa panahong yun, isang batang lalaki, na hindi nakita ni Sam, ang nagsimulang humabol sa kanya. Ngunit ang bata, sa kanyang pagmamadali, ay bumagsak sa lupa. Kalaunan, nang pumunta si Sam sa tent para kunin ang natitirang mga gamit, nadiskubre niya ang maliit na sanggol na sumusunod sa kanya kanina, na nakahiga malapit sa tent. Parang nanghihina at malnourished ang bata, na parang ilang araw na itong hindi kumakain. Si Sam, na naalarma sa kanyang nadiskubre, ay nagmamadaling tumawag kay Ian. Agad na tumugon si Ian, at ipinadala si Sam para kumuha ng medical kit, habang inaasikaso niya ang bata. Pagkatapos ay maingat na inasikaso ng magkasintahan ang bata, na nagpapakita ng kanilang pagnanais na makatulong sa kanya.
Na-realize ni Sam at Ian na kailangan nilang dalhin ang bata sa ospital at sinubukang umalis gamit ang kanilang sasakyan hanggang sa matandaan nilang flat ang gulong nito. Dahil dito, nagpasya si Ian na gamitin ang kalapit na nakaparadang sasakyan. Sa panahong yun, biglang dumating si Chuck sakay ng kanyang truck na nag-iwan ng sulat para kay Scotty na nagsasabing umalis siya para mangaso. Si Scotty, matapos basahin ang sulat, ay nagpas siyang sumunod sa paniniwalang magdudulot ng isyu ang mga aksyon ng kapatid. Lumapit sina Ian at Sam kay Chuck para humingi ng tulong at sinabi sa kanya ang tungkol sa maliit na bata na kanilang nahanap. Si Chuck, na maliwanag na nagulat nang makita ang bata, ay iginiit na nakita niya ang kanyang pamilya na nagtungo sa Stone Creek. Nag-volunteer siya na sasamahan si Ian sa paghahanap sa mga kamag-anak at naiwan si Sam sa sasakyan kasama ang bata. Bago umalis, bumunot si Chuck ng isang rifle sa kanyang sasakyan na nagpapakita na isa siyang hunter. Naglakbay ang dalawa sa Stone Creek, ngunit pagdating nila doon, sinalubong sila ng isang nakakatakot na eksena. Nagkalat ang ilang mga bangkay sa lugar at labis na natakot si Ian sa nakakakilabot na finding na ito. We gotta get back now. Where's the mother? What? We gotta get help. The mother. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isang flashback 3 araw na ang nakakalipas. Ipinakilala sa atin ng isa pang pamilya, sina Rob, Margaret, at ang kanilang anak na babae na si Emma, at bunsong anak na si Ollie. Dito nabunyag na si Ollie ang sanggol na sumusunod kay Sam kanina. Tulad ni Sam at Ian, naglakbay din sa lugar ang pamilyang ito para sa isang holiday camping. Pagsapit ng gabi, nagtipon ang lahat sa paligid ng apoy para sa hapunan, at inenjoy ang mapayapang kapaligiran. Sa kanilang pag-uusap sa paligid ng apoy, nagpasya si Rob na ibahagi ang isang lokal na kwento sa kanyang pamilya. Ipinaalam niya sa kanila na ang Stone Creek, isang lokal na destinasyon, ay isang pasyalan na mapanganib para sa mga turista. Ayon kay Rob, may mga tao umanong kumikidnap sa mga bisita, ninanakawan sila, at pagkatapos ay pinapatay sila. Tila kinabahan at hindi komportable si Emma sa kwento, ngunit agad na tiniyak ni Rob sa kanyang anak na nagbibiro lang siya. Pagkatapos ng masayang gabing magkakasama, natulog na ang buong miyembro ng pamilya. Kinabukasan, nagpasya sina Rob at Margaret, kasama ang kanilang bunsong anak na si Ollie, na mag-trekking. Bago umalis, gumugol sila ng 1 minuto upang gunitain ang kahangahangang kaganapan sa isang family picture. Si Emma, na ayaw sa trekking, ay mas piniling manatili sa campsite. Hindi nagtagal, si Emma, na mag-isa at nakatutok sa kanyang telepono, ay napansin ang mga kakaibang ingay na nagmumula sa mga halaman sa kanyang likuran. Sa sobrang takot, naghanap siya ng sanktuaryo sa pamamagitan ng pagtulog sa kanilang sasakyan. Gayunpaman, nabulabog ang katahimikan ng campsite nang dumating ang 2 nakakatakot na lalaki, sina Scotty at Chuck. Kasama din nila ang isang mabangis na aso na nasa loob ng isang hawla. Lumabas si Chuck sa sasakyan at sinimulang suriin ang kotse kung saan nakatago si Emma. Parehong napatitig ang magkapatid kay Emma na merong nakakatakot at masamang ekspresyon. Nais ni Scotty na saktan ni Chuck ang batang babae, ngunit nag-alangan si Chuck na ipinaalala kay Scotty ang kanyang nakaraang pagkakakulong para sa katulad na krimen. Si Scotty, na ayaw magpaawat, ay nagpatuloy upang suriin ang tent ni Emma, ngunit nakita niyang wala itong laman. Samantala, nanatiling nakatutok si Chuck kay Emma at kinatok niya ang bintana ng sasakyan na agad namang gumising sa dalaga. Nakita ng takot na si Emma si Chuck at tumanggi siyang lumabas ng sasakyan sa kabila ng kanyang mga pagsusumamo. Matapos ang ilang pamimilit, biglang nag-iba ang pag-uugali ni Chuck nang patuloy na tumanggi si Emma na lumabas ng sasakyan. Dito na nagsimulang magbanta si Chuck at inutusan ang dalaga na lumabas, dahilan para mapilitan si Emma na patunugin ang busina ng sasakyan para humingi ng tulong. Ang tunog na ito ay inalerto ang kanyang mga magulang, at pati na rin si Scotty, na agad na tumakbo sa sasakyan upang suriin ang kaguluhan. Unang dumating si Scotty at mabilis na kinontrol ang sitwasyon. Pilit niyang pinalabas si Emma mula sa sasakyan habang tinututukan siya ng baril. Hindi nagtagal, dumating na si Rob sa pagtatangkang protektahan ang kanyang anak. Dad! Ngunit mabilis siyang natalo ni Scotty at pinatumba siya gamit ang isang malakas na suntok. Samantala, iniwan ni Margaret ang kanyang bunsong anak sa tent at nagmamadaling tumakbo patungo sa sasakyan sa pagtatangkang protektahan ang kanyang anak at asawa. Matapang niyang sinunggaban si Chuck, ngunit mas nangibabaw ang superior na lakas ng mga hunter. Sinubukang tumakas ni Emma patungo sa kagubatan, ngunit pinigilan siya ni Scotty na nagbantang papatayin ang kanyang mga magulang. Sa sumunod na eksena,
Tinorture ni na Scotty at Chuck ang pamilya sa isang hindi makataong pagpapahirap, lahat ay ginawa sa harap mismo ng walang kalaban-laban na si Rob. Sa panahon ng pagsubok na ito, pinag-aralan ni Chuck ang telepono ni Emma at natuklasan ng isang larawan ng pamilya kasama ang isang bata. Tinanong ni na Scotty at Chuck si Margaret tungkol sa kinaroroonan ni Ollie, ngunit tumanggi siyang magbigay ng anumang impormasyon. Dahil dito, sina Scotty at Chuck ay gumawa ng isang sadistang laro, kung saan naglagay sila ng lata sa ulo ni Rob at salitang nagpaputok dito. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Rob ay naging dahilan upang mahulog ang lata, na nag-udyok kay Chuck na walang awa siyang barilin sa ulo, na pumatay sa kanya sa harap ng kanyang mga mahal sa buhay. Pagkatapos ay ginawa ni Scotty ang parehong sadistang laro kay Margaret, ngunit nang gumalaw siya ng husto, pinatulog siya ng Hunter. Pagkatapos ay sinubukan ni Scotty ang kanyang shooting abilities, habang walang malay na nakaupo ang babae. Matapos siyang kutsain ni Chuck para sa kanyang bulok na pag-asinta, binaril ng pikon na si Chuck si Margaret sa dibdib, at pagkatapos ay walang awang pinatay si Emma sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya sa ulo. Matapos isagawa ang mga krimen, sina Scotty at Chuck ay nagtungo na sa tent para hanapin si Ollie. Gayunpaman, natuklasan nilang bakante ito dahil ang bata ay nagtungo at naligaw sa kagubatan upang hanapin ang kanyang mga magulang. Lumipat ang eksena sa kasalukuyan, kung saan naglalakad si Chuck patungo sa Stone Creek, kung saan nila isinagawa ng kanyang kapatid ang walang awang pagpaslang sa pamilya ni Ollie. Pagdating nila doon, nagulat si Chuck nang makitang nawawala ang katawan ni Margaret. Sa pagkawala ng katawan, nangangahulugan ito na buhay pa ang babae na naglagay sa kanila sa panganib na mahuli sa kanilang mga krimen. Habang naghahanap sa lugar, nadatnan ni na Chuck at Ian ang nanghihinang si Margaret. Si Ian, na sinisikap na makatulong, ang naging dahilan para mabaril at matuluyan na siya ni Chuck. Nang masaksihan ni Ian ang nakakabiglang kaganapang ito, dinaig siya ng takot at narealize ang panganib na dala ng magkapatid. Kinumpirma ni Chuck ang kinakatakot na hinala ni Ian, kung saan inamin niyang pinatay nila ang pamilya ni Ollie